Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda na yung kachismosang Kimpao. Wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin pag-uusapan ay tungkol sa panggigilaite ng Pao Maj kay Kim. So meron palang ibang kampo pa na may nang ship kay Paolo Avellino. Dami nang ship ngayon kay Pao, no? Yung gustong-gusto po na mangyari na ma-partner ulit kay Paolo or pwedeng bagong makapartner kay Pao. Dami, mga dating ka-love team and syempre mga bago na gustong alamin kung papatok. 'Di ba? May mga pangalan na binabanggit na pwede kay Paolo Avellino. Ay hindi naman siya pwede kundi yung kinokonek kay Paolo. Maybe niisip nila possible na maging magka-love team. Pero syempre mga Kimpao fans hindi po pumapayag. But anyway, bago tayo magpatuloy sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hingga sa Kimpao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. So magbasa po muna tayo ng mga comments sa nagdaan nating update na ating mga masugid na taga-subaybay, bilang pasasalamat na rin sa inyo pong pag-aabang parate na ating pong mga balita. So, unang komento mula po kay Ma'am Maria Otman. Magandang gabi. Shoutout po sa iyo. Tama pa yung pronunciation ko, Otman. Anyway, ayun, ang sabi niya rito, alam mo Gandara, worried ako kay Kim Chiu. Bakit naman po? Kasi masyado niyang binibigyan ng time ang pagwo-workout. Lalo na kung minsan nagbubuhat pa siya ng mga mabibigat na bagay. Worried lang ako kasi baka yung matras niya biglang bumaba sa kakabuhat niya ng mabibigat. Baka hindi na siya magkaanak. Sayang naman, baka wala tayong makita na little Kim Chiu o little Paolo. Boring kasi pag walang anak. Naku, huwag kayo masyadong mag-alala, Ma'am Maria. Hindi ko kayo pala masisisi kung senior na po kayo. Kasi maraming ganyan na baka bumaba yung matres, etc. Mga unang paniniwala, Pero, hanggang ngayon, buhay na buhay pa naman yung ganyang na baka nga bumaba yung matres, hindi na magkakaanak kapag nagbubuhat ng mabibigat. Pero don't worry ma'am, kasi kagaya halimbawa ni Iya. Si Iya, workout holic yan. Hilig mag-workout yan kahit buntis, sabay panay ang squat, panay po ang barbell, etc. Hindi po siya tumitigil sa pag-workout. Ganon si Iya. Pero kita niyo naman daming anak ni Iya, di ba? Gumawa na nga lang po sila ng paraan. Si Andrew tuloy. Gumawa na lang silang para mag-asawa para mapigilan na ang magkaroon ulit ng anak. Di ba? Parang na sila, satisfied na, okay na sila sa anak nila. Sa family planning na sila this time. So, ang punto ko lang po doon sa pag-workout. Ako naman worried kasi baka mamaya kahit puyat na puyat, workout pa rin si Kim. Ganyan. So, balance lang. Tamang pagbalanse lang. About naman sa, baby, di natin kasi alam habang tumatanda tayo, habang nagiging exposed at maraming nalalaman sa mundo, nagbabago yung mga paniniwala. So, kay Kim, hindi natin alam kung kailan niya balak or may balak ba. Kung kailan niya balak, sa ngayon kasi ang alam ko,
'di ba? Hindi sa ngayon kasi hindi ko pa alam ano ready na ba siya or hindi. Wala pa kasi yung mga interviews kagaya before na nai-interview siya na kakasal na or ready na ba siya mag-settle down. Ngayon kasi wala pa. Si MJ kasi hindi pa naglalakas loob. Charot. Hindi pa naglalakas loob na pagtanong. Pero malay niyo soon may maglakas ng loob ng tanong. Are you ready to settle down? Asa isip kinabayan kung sakali, 'di ba? Ayan, sana po. Samantala, sabi naman ni Andre Denden, magandang gabi, shoutout po sa inyo. Ayon sa kanyang comment, sobrang excited ang mga bashers kasi may pagkakakitaan na naman sila. Exciting na naman ang magiging mga araw natin kasi malapit nang ipalabas ang The Alibi. Mukhang dead ma si Andre Denden, Ang importante ay tayo po malapit na maging masaya dahil ipapalabas na soon, very soon, ang The Alibi. Sa mga bashers, ayan, ano man mga reasons nila, bakit sila nagdidiwang tuwing may hinihila silang tao pababa, kagaya ni Kim Chu, na napakabutit, wala pong ginagawang masama sa kanila, bahala na po si Lord talaga na pumataw sa kanila ng kaparusahan sa mali nilang mga gawain. And speaking of bashers, nako, full force na ata tong mga to, sama-sama kasi may nakita na naman akong isa pong grupo na nanggigilaiti kay Kim. Ano bang nagawa ni Kim Chung masama sa inyo para manggilaiti? Anyway, I want to be transparent pala hinggil dito kasi I don't know. Ngayon ko lang kasi nga na ang Pau Maj, isa rin pala sa ngayon, nakikiride sa bashing ngayon kay Kim Chu. So, I don't know kasi kung sino yung una nag-provoke, Kim Pao fans ba? May ilan kasing toxic din ang mga fans, na hindi na iniisip si Kim and Paolo. Or talagang lakas ng grip nung kabilang kampo. Kabilang kampo. So, may pagka-obsess kay Paolo. Ayan, naawa ko kasi kay Maha kasi grabe, hindi man lang irespeto yung tao na mayroon na pong pamilya. About sa panglilink, okay lang naman Gusto nilang magkatrabaho ulit yung dalawa. No problem. Pero yung may sabihin pa silang masama hinggil kay Kim Chu ay iba na yan. Kasi meaning nun, hindi lang sa gusto nyong makabalik ang Pau Maj or hindi lang ang target nyo ay magka-project ulit yung dalawa, kundi ang maging endgame yung dalawa. Kasi bakit yung titirahin si Kim Chu kung ang gusto nyo lang naman ay magkaroon ulit at mapagbigyan kayo na magka-project yung dalawa for the fandom. Diba? Para mapasaya kahit minsan yung fandom. Pero, hindi dahil tina-target nyo si Kim, ibig sabihin lang yan hindi lang sa may malalim na reason. Gusto nyo maging endgame siguro ang Pau Maj, kaya ganyan. Respeto naman po kay Maha, may sarili ng pamilya yung tao. And now, I get it. Kasi dati akala ko ibang bashers yung gusto lang talagang i-bash si Kim Chu, gumagawa lang ng ikababash kay Kim. Nung bumalik minsan si Maha sa ASAP nga, na sige, Maha pa rin daw talaga yung queen of the dance floor. Ganyan na dinadown po si Kim Chu na kesyo may sinasabi pang hindi maganda. Alam nyo kasi, sabi ko nga doon, if you're fan ni Maha, talagang wala pong masama na i-claim nyo na talagang si Maha pa rin talaga ang best, ang OG, wala pa rin okay lang pakinggan. Pero yung i-down si Kim Chu ay ibang klase yun. Iba yun. Na yan, hindi na dahil kayo ay fan ni Maha lumalabas, kundi dahil kayo ay basher ni Kim. Yun yung mas lumulutang. Basher kasi kayo ni Kim Chu. And dati akala mga kung sinong basher lang na gumagawa ng issue. Pero siguro
dahil sa paumage, maybe. We don't know, but ayun, sana itigilan na po yung panggigilaitin ngayon kay Kim. Kasi may ilang pang nakikiride sa bashing ngayon kay Kim. Uy, may bashing pa nga kay Kim ngayon, 'di ba? Maliit na bagay na pilit pinalalaki. Ayan talaga. Ay nako, sana matauhan pong ilan na may mas malaki pang problema na dapat pong pagtuunan ng pansin. About naman yan kay Paula Avellino. Nahanap naman yung ng iba si Paula Avellino. Asaan si Pau? Guys, malay niya naman, personal ang pag-ano ni Paolo kay Kim. Kasi imposible naman po na papayag ng ganun-ganun na lang si Paolo Avellino. Syempre, andyan siya for Kim Chiu, di ba? Ayan. Kapag meron nga pong event si Kimi International, nalala ko, andun si Pao, nakasupport po sa kanya. Ito pa kayang problema, di ba? Kita rin natin yung masinsina nila pag-uusap ni Kim sa video no nagkaroon naman ng problem si Kim with Ate Lakam. So this time may problem ulit si Kim Chiu. Hindi makakapayag si Pao, di ba? Andyan siya always to check Kim. Naniniwala po ba kayo? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating mga chikas. Marami pong salamat.